Nandiyan na ba yung ating guest? Sa telepono at tinatawagan na. Anyway, i-discuss muna natin itong JWR Advisory Group. Apo. At sinabi nila, ito yung mga partisan leanings, ibig sabihin yung mga loyalties ng mga Pilipino sa mga personalities sa politika. Okay. Sabi nung iba, sila daw ay supporters ng oposisyon katulad ni Leni Robredo, Rizzo Ontiveros, Bam Aquino, at ang mga kaalyado. Ewan ko kung kasama si Ping Lacson. Ano? Kiko Pangilinan, definitely. Yes. Ang nagsasabing sila ay mga, para isang word na lang, pinklawan. Pinklawan. Ay 12%. Oh. Yan. Mga kababayan, narinig nyo po yung sinabi ni Atty. Topacio, yung mga allowance na yan. Panonoorin natin dito sa video na yan. Kahit magsama-sama pa sila, wala ho talaga silang panalo dito sa ating pambato na walang iba kundi si Madam VP Sara sa 2028 election, mga kababayan. Pero bago tayo tumulak sa video na to, huwag nyo munang kalimutan i-share, like, subscribe lamang po. Masaya na po tayo dyan para naman updated tayo lagi sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Eto po mga kababayan, balik na po tayo dito kay Atty. Topacio, mga kababayan. Eto na po. According sa survey, ang mga nagsasabi naman na sila ay supporters ng mga Marcos at mga kaalyado nila ay 15%. At ang mga nagsasabi na sila ay supporters ng mga Duterte ay 34%. Ibig sabihin ay kahit pagsamahin ang mga supporters ng mga Marcos at supporters ng mga pinklawan, dilawan, at kung ano-ano pong lawan. Parang banlawan yun, Ito talaga, Tony. Okay. Ay mas marami pa rin ang supporters ng mga Duterte at mga kaalyado nila. Yan. Kasi 15 plus 12 is 27. 34 ang mga supporters ng mga Duterte. Sa larangan naman ng kung sino ang gustong maging Pangulo ng Pilipinas, susunod. May Pangulo na naman tayo eh. Hindi nga malaman lang kung Pangulo o Panggulo. Nadagdagan ng G. Ito ang sinasabi. Kung ngayon ang magiging halalan, nariyan na ba ang ating guest? Pwede nating ipagpaliban. Ito na. Ipagpaliban muna natin itong mga presidential preferences sapagkat meron tayong isang panauhin. Via phone patch lang naman to. Ngunit ito ay isang taong talagang masasabi nating talagang veterano na sa public service. Hindi ko sinasabing matanda na siya. Ewan ko lang kung kilala pa niya ako. Siya ay dating congressman. Dating presidential advisor on political affairs. Yes. At dating labor undersecretary. At may isa pang qualification na nadagdag sa kanya. Ano po? Manghuhula. Oy! Alam natin kung bakit. Yan po sa ating linya ng komunikasyon. Walang iba kundi ang ating kaibigang Jacinto Jing Paras. Yahoy! Good morning! Good morning! Kuya Jing, kamusta? Nakita. How are you, my dear friend, Ferdy? Good. And by the way, of course, to your lovely co-host. Salamat. Baka nakakalimutan ng iba, siya ay may sarili din niyang podcast na napakaganda rin. Diba, attorney din yan? Oo naman, syempre. Diba? At saka meron siya, ang ganda ng podcast niya, yung Parash kay Paras. Paras? Hanapin niyo lang po, Google niyo, meron sa YouTube, meron sa Facebook, very enlightening din. Alam mo, kaya pala masaya lagi si Kuya Jing ikaw pala kasama niya. Ay, hindi sa podcast. Madami kami magkasama sa mga pakikibaka para sa serbisyo publiko at para sa katotohanan at katarungan. Ngunit, first question kasamang Jing. Yan. Yes, maraming nagulat. Only if you are at liberty to reveal, paano mong nalaman ahead of everyone, including mga seasoned na mga reporters at sa mga media men, na magre-resign si Secretary Singson sa Independent Commission on Infrastructure? Ganito partner.
yung probably more than a week ago, I had a lunch with Norberto Gonzales. Okay. Dating sekretary rin, di ba? Dating secretary. Doon sa, with Attorney Luna, no? Kami tatlo, nag-lunch kami doon sa Rockwell. Okay. Now, when I arrived, so Babe Singson, he was in another table. Okay. So I waved to him. Then when I sat down, tumayo siya at nag-greet sa akin. Sino po kasama kung maaari niyong ma-reveal? Ang kasama niya, yung dating congressman. Doon, marami sila, mga 6 sila sa isang table. Okay. Kasama niya si former Congressman Bacani. Okay. Of Manila. So, nung nag-greet siya, sabi ko, hi babes, ganyan. Oh, so, we just casually talk. He sat down again to his table. Nung pauwi na ko, I said goodbye to him. He stood up and we started talking. Sabi ko, alam mo, babes, nag-file kami ng petition against ICI. Ayun, si yung sa atin. Pasio. Yes. At saka si Attorney Luna. We want it declared unconstitutional. Sabi niya, nga I have a problem Actually, Jing, magre-resign na ako Kaya pala. Sabi ko, kailan? Sabi niya, effective December. I already filed, but I made it effective December. Ayun. Pero hindi pa na-anunsyo ito noon because it caught everyone by surprise. Kasi, well, he was so candid and casual na parang wala na siyang gana talaga na magpatuloy. Seryoso. Nabanggit ba niya, Sir Jing, kung bakit gusto na niya mag-resign? Sapagkat ostensibly, ang sinasabi ay health reasons daw. Pero baka naman there's something more than meets the eye. That's baloney, yung health reason. Because ang lakas-lakas ni Babes at his age is still strong as a bull, no? Sabi niya, paano kami pupunta sa gera? Wala namang ammunition. Ayun lang. So, in that sense, sabi niya, wala hindi sila nagkakasundo dahil doon sa transparency and maraming mga hinanakit doon sa okay. Oo. Anyway, Sir Jing, as a seasoned politician as well as an insightful political analyst, ano sa tingin nyo ang magiging epekto nitong departure ni former Secretary Babe Singson from the ICI in terms of credibility and effectivity ng ICI? Well, una, the presence of Babe place a deodorant to the ICI. Alam mo naman kaya tayo nag-file ng kaso, dahil alam naman natin talagang walang saysay ang ICI. Oo. Para sa akin, the resignation of Babes has put the final nail in the coffin, so to speak. Kasi, alam mo naman, partner, you yourself, you're much aware na itong so-called independent is not really independent. It is dependent on the president. Diba? Lagi na rin namin na-discuss yan Opo. Kagaya kahapon, nagmoro-moro doon. Pumunta si Charis. Sino Charis? Hindi ba entertainer yun? Singer yun Hindi. Yun yata ang kamukha pala. Sorry, nagkamali ako. Sandro pala. Pumunta si Sandro. Kala ko kasi nung nakita ko sa picture, pumunta si Charis, si Sandro pala yun. Ay, gano'n? Fan ako ni Charis, lalo na nung hindi ko. Magkamukha sila? Now that Secretary Paras, Congressman Paras is mentioned din, parang pero that is the time na noong Charis Pempenko pa siya. Dati siya, di ba, Charis Pepenko. Oo. Naging lalaki na, naging Charis Tetenko na. Ay, grabe. Hindi ko napansin yun. Anyway, ano ba nangyari na sinasabi niyong moro-moro, Congressman? Dahil yan, nagsabi na itong ICI sa Senate that they will be transparent, that all their, hearings should be
in public. Narinig ko yun. Nagbigay pa sila ng guidelines. Bakit may exception? Mukhang the exception is more the rule. Yes. Bakit may exception? Because if I recall it correctly, Congressman, sa dami ng pinatawag nila, isang beses lang sila nag-livestream. All the rest were conducted via executive session. Kaya nga doon pa lang, how do we know now na, halimbawa, itong ICI, yung lahat ng report nila, hindi naman diretso yan. Dadaan pa kay Marcos yan at re-reviewin kasi ganun ba? It's under his control Remember, he's the one who established that one. So, pwedeng sabihin ni Marcos, ay wag mo nang isama yan, wag mo nang isama ito, wag mo nang isama, or alisin mo itong mga ibang mga paragraphs. So, Congressman, ewan ko kung ako lang nakakapansin ito. Ngunit napapansin ko na sa maraming mga visitation, site inspections, etc. ng ICI, laging kasama si Secretary Vince Dizon na as DPWH Secretary is an alter ego of the President. Sa inyo pong opinion, how does this impact on the supposed independence of the ICI? Sabi nga ni si dependent So at saka pinipili. Kasama nga si Vince, panay daldal, panay ganito, panay ganyan. Wala daw sasantuhin, pero bakit yung Ilocos Norte, sabi ni Manong Chavit Singson, was spared of their inspection. Ganun ba? 31 billion daw yung flood control projects doon Oo, meron nga na allocable. Kaso nyo, nagkanda yung allocable, nagkanda loko-loko na yata. Sabi kaya kasi nga, nakalokable. Kasi hindi natin alam kung anong pinag-usapan Start pa lang, nakikita ko nga yung live stream ng proceedings, nag-request agad si Congressman Sandro through a letter that the proceedings be conducted behind closed doors. So, what is he afraid of? Kung talagang transparent siya, tapos after the hearing, in-interview siya, sabi niya, I have not done anything, there's nothing, pero tatago. Oo. Anyway, saan nangyayari po ngayon? Yan, yung mga dagok nitong ICI. As it were. Unang-una yung resignation ni Baguio Mayor Benjamin Magalong and then yung impending resignation effective December 15 ni former Secretary Babes Singson. Anong tingin yung endgame nito with the approval rating of the President at an all-time low of 21%? Anong tingin nyo? Do you think the ICI will be able to remedy this free fall in the approval and trust ratings of the President? Well, borrowing the words of a Pinklawan, full-blooded Liberal Party member by the name of my good friend Erice, it's dead in the water. Wala na. So useless na po itong ginagawa ninyo? Kasi, Ferdy, in the first place, everybody knows it's really a cover-up lang naman yan. It's to shield the President dahil he claims to be a whistleblower. Pero, alam naman natin, with the revelation of Saldico, paano naman iimbestigahan siya ngayon? Sabi ni Saldico, he accepted 25 billion, then another 56 billion. Paano naman imbestigahan ng ICI yon? Now, with the loss of Babe Singson, Joe, nakapagbigay ng konting credibility, wala na ngayong credibility, tapos hindi pa nila maimbestigahan yung so-called mastermind, kasi siyang creator ng ICI, ano nga naman talagang saysay niyan at the end of the day, di ba? Opo, Congressman, with the ICI dead in the water, so to speak, sabi ni the Minority Floor Leader Erice, sa tingin niyo po, ay pwede naman tayong umasa sa Blue Ribbon Committee to ferret out
Well, so far, with the Coratong Baleling Senator, I don't think, patay tayo dyan. Former fugitive pa. Don't forget, former fugitive. Yeah. Sa tingin ko, hindi natin makukuha ang impartiality dahil paano naman yung isang chairman nakipag-meeting secretly with a witness. And after his meeting, he makes a conclusion that Marcos is not involved. Tapos nagtuturo siya ng mga underlings. Ano naman klaseng chairman yan? So, wala ring saysay ang Blue Ribbon. Ang inaasahan ko na lang yung brother ko na si Boying Rimulya. Ayoko na magsalita dyan. Saka na, hahaba usapan. Anyway, Congressman, anong last words nyo tungkol dito? Ano man dapat gawin ng mga Pilipino para malaman ang katotohanan kung ICI ay kamote, BRC ay kamote? Anong gagawin po kaya? Sabi nga ni Pangulong Marcos, anong gagawin natin? Ang gagawin natin ay manawagan. Kasi nag-sorry siya eh. Sabi niya, inamin na niya na may kasalanan siya sa mga Pilipino eh. Inamin na niya eh. Parang cancer na daw eh. Mayroong isang nag-comment doon sa paano naging cancer? Ikaw yung cancer. Nasa terminal ka na. So, ang panawagan na natin partner, Marcos, alis dyan, ha? Yun. Seditious daw. Sabi ni John Vic. Bawal yan, bawal, kuya. Bawal. Dapat sana, kung idolo niya yung kapatid niya, kumuha siya ng abogasya para malaman niya kung ano yung meaning ng sedition. Okay. Alam ko si Congressman Jing, never magiging guilty yan ng sedition. Kung seduction pa, baaring maniwala ako. Pero sedition, never. Delikado tayo dyan. Delikado tayo, ha? Ay, nako, Kuya Jing, pagbutihin ko ang bawal ang seduction. Kasi idolo ko si Ferdy eh. Lagot tayo. Anyway, Congressman Yusek Sek, thank you very much for honoring our humble invitation for you to be in our show. Maraming salamat po. God bless at I'll see you soon. Ma'am. Juby po. Mga kababayan, narinig nyo yung kwentuhan dito ni Attorney Ferdy Topacio at saka si former ASEC, si Jing Paras, mga kababayan, na kung saan itong ating presidente nagsosorry, di ba? Sa dami niyang mga bulilyaso, mga kamote, yung mga tinalaga niya, puro kengkoy, nakakaya po talaga. Lalong-lalo na po yung mga cancer patients natin dyan sa PGH na talagang gipit na gipit po sila sa mga budget dyan na kung saan hindi man lang maibigay konting tulong man lang na dating ginagawa ni Tatay Digong dito sa PGH sa cancer patients natin na every year binibigyan ni Tatay Digong, mga kababayan, ng mga pondo. Samantalang ngayon, since umupo tong ating presidente, kung nakita nyo naman yung previous na video ko na kung saan nanawagan yung chairman ng PGH dito nanawagan na kay Sir Ted Filon na kulang ho sila sa pondo dyan sa PGH, mga kababayan. Dahil nga po tong gobyerno natin, hindi man lang matulungan yung mga cancer patients natin. So mga kababayan, masakit talaga isipin kung babalikan ulit natin dahil kawawa talaga po. Ang hirap po talaga magpapagamot ng mga chemotherapy na yan dahil ang mamahal po ng bayarin, lalo kung mahirap ka, wala ka talagang ipambabayad. Talagang iiyak ka na lang dahil kung yung kamag-anak mo yung nagke-chemotherapy tapos walang panggamot, hindi siya makikemo, maiiyak ka na lang, mga kababayan. Ganyan po yung gobyerno natin ngayon. So kahit anong gawin ng mga pink allowance na yan, mga kababayan, sama-sama pa sila, yung mga allowance na yan, yung mga Marcos loyalists, hindi yung mananalo dito sa mga Duterte sa election, mga kababayan. So kahit anong gawin nila, kaya yun na lang po, kung ayaw nilang bumitaw dito sa administrasyon nito, kung kapit to ko sila, talaga yung ginagampanan nila, yung pagiging kapalmoks nila, talagang yun na lang ang hintayin natin na ang tamang leader natin na maluluklok dito sa
pamumuno sa bansa natin na bilang presidente, walang iba kundi si VP Sara, talagang okay na po tayo mga kababayan. O hanggang dito na lang muna tayo mga kababayan. Ito po ang News That Matters. Maraming salamat po sa panonood na video, pero huwag niyong kalimutan isang share, like, subscribe lamang po. Masaya na po tayo dyan para naman lagi po tayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi mga kababayan. Ito po ang News That Matters and God bless.